So mga tol, magandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil sa kakatapos lang po ng labang kahapon ng Pinoy na si Jason Bison sa bansang Japan kontra kay Japanese Roya Yamanaka. Tinalo po ng Pinoy ang Hapon via technical knockout sa round 2. Dahil dyan mga tol, nasungkit ni Bison ng WBOA sa Pacific Light Flyweight. Umabante na ang record niya sa 11 wins, 1 loss and 1 draw with 6 knockouts. Bumagsak naman ang record ng kalaban sa 19 wins and 4 losses. Samantala, mamaya na nga po ang laban ni Karl-Heinz Martin kontra sa Thai fighter na si Chaiwat Buat Kratok na gaganapin sa The Plus Grand Ballroom of Elorda Sports Complex, Parañaque City. Paglalabanan nga po nila dyan ang titulong binaklas kay Casimero, ang WBO Global Super Bantamweight title. May sagot naman si Martin sa titulo na dating hawak ni Casimero. Aniya, boxer lang daw siya. Kung ano daw ang ibibigay sa kanyang laban, yun daw ang susundin niya. Nagulat nga din daw siya mga tol dahil belt ni Casimero ang paglalabanan nila ng Thai fighter. Samantala, opisyal na nga pong pumirma si Karl-Heinz Martin sa MP Promotion. Ibig sabihin lang yan mga tol, pagkatapos ng laban ni Martin mamaya, sa Amerika na ang sunod na laban niya. Pagdating sa makakalaban niya, sa tingin umano niya, maganda ang ipapakita niyang laban mamaya. Paunahan na lang daw kung sino ang makaka-knockout. So knockout nga po ang gustong gawin ni Karl-Heinz Martin. Kung matatandaan, tinalo na nga po ng dalawang Pinoy boxers natin itong kalaban ni Martin. Tinalo ni Raymart Gaballo at Milan Milindo. Sa weigh-in nga po ni Martin at Buat Kratok, parehas po silang tumimbang ng 122 pounds. Medyo nag-overweight nga po si Martin sa unang salang ng 0.8 pounds. Pero kalaunan, nakuha naman niya ang tamang timbang. Sa kabilang banda, nilinaw nga po ni Karl-Heinz Martin na bagamat sa Baguio siya nagtitraining kasama si Marlon Tapales, sinabi niyang hindi daw niya naka-sparring si Marlon Tapales. So yung mga lumalabas palang video mga tol noong mga nakaraan, hindi pala si Marlon Tapales ang naka-sparring niya noong time na yon. Pero kahit hindi daw niya naka-sparring si Tapales, marami naman daw siyang natutunan. Ginudlak din niya si Tapales sa paparating nitong laban sa December 26 kontra kay Inoue. Para manalo umano si Tapales kay Inoue, ituloy lang daw niya ang scientific style, katulad daw ng ginawa niya kay Akhmadaliev. Speaking of Murodjan Akhmadaliev mga tol, matapos ang impresibong pagkapanalo niya kahapon kay Kevin Gonzalez via technical knockout sa round 8, sinabi niyang hindi umano deserve ni Tapales na lumabang kay Inoue. Dapat daw siya ang lalabang kay Inoue. So hindi pa rin pala matanggap ni Akhmadaliev mga tol na tinalo siya ni Tapales. So baka magkaroon sila ng rematch ni Tapales kung sakaling manalo si Tapales kay Inoue, dahil si Murodjan Akhmadaliev ngayon ang mandatory sa WBA. Sa kabilang dako, mapapalaban nga din po si Mike Plania kasama sa card ni Martin. Haharapin naman niya ang kapwa Pinoy na si Daniel Nicolas sa timbang ng Super Featherweight Division. Abangan po natin si Mike Plania sa Super Featherweight.